Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay tatlo, no? Kasi it involves tatlong bansa. Pero ang main actor natin ay ang Pangulong Bongbong Marcos, no? So bago po natin yan pag-usapan, i-flex ko lang muna ito, yung Haya Nature Resort. Diyan po yan sa Barangay Panan, Botolan, Zambales. For more details, puntahan nyo po yung kanilang Facebook page. Nandun po ang kanilang phone number, email, and website. At ganun din po yung mga kasamahan natin at kapamilya at kaibigan dito sa mundo ng YouTube. Ang The Nomads, yan po, si Levi and the Triplets, Bones Harley, Inday Mix, and Master Puge. At ganoon na rin po, papasalamat tayo sa lahat ng channel members. Hindi ko na po sila babanggatin for privacy reason. Na siyang patuloy pa rin pong sumusuporta at hindi bumibitaw sa ating YouTube channel. At ganoon din po sa ating mga kaibigan, kasamahan na patuloy na sumusuporta sa ating mga video premieres. So, nandiyan naman po sila. Palagi po yan. Walang patid. Araw-araw na nag-a-upload tayo. Si RN Tusen, si Priscilla Acepcion, si Ai Chang, no? Nandyan. Si Rebecca Lagmay. Nandyan po sila. Mga supporters po yan, no? Laging nandyan. Nag-aabang. Si Sweet Chili, no? At yung iba pa po na hindi ko mabanggit, no? Maraming salamat po sa inyo and God bless you all. At isama ko na rin po, no, ito po ginagalang natin, nire-respeto natin, no, na isa ring magaling na political analyst, vlogger, commenter, si Tatay Jack Purge Vlog. Kasama niya po, co-host niya si Miss Carcleya. Yun dun po ang kanyang YouTube channel, Carcleya. So once again, may God bless you all, at pakiusap ko lang po, sana tapusin nyo po ang video para po malaman nyo yung ating sasabihin, yung ating opinion at reaction, para hindi po kayo magkamali ng pagkokomento. Yun lang po. So tuloy na po tayo dito sa ating topic. Unahin po natin yung bansang France, no? Hindi naman siguro lingid sa inyong kaisipan nung nakaraang pang-araw, ito luma na po tong balita, no? This is 2 days ago, no? Sabi lang po dito sa Manila Bulletin, Marcos thanks Macron for supporting PH in West Philippine Sea issues. Ito po yung nag-usap po ang Pangulong Bongbong Marcos at Pangulo po ng France na si Emmanuel Macron sa telepono. That they discussed the security na kinakaharap natin tungkol dyan po sa West Philippine Sea. Also, napag-usapan din po yung pagbisita ng envoy ng France sa ating bansa na papangunahan ng kanilang French ambassador to the Philippines. Mamaya mababasa natin kung sino siya. At yung ating pong diplomatic relationship sa France ay umabot na po ng 75. So napakaganda po niyan. So basahin ko lang po dito yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol dun sa kanyang counterpart na si French President Emmanuel Macron. I thank France for all the support that you have given us in terms of our shared values, in terms of following the international law, including UNCLOS, the UN Convention of the Law of the Sea. It has been of great help, the message of support, and even when you sent French vessels to come and patrol. So I have to thank you, Mr. President and France. Ayun po, for the French people, ako din po kaisa, ako na ang Pangulong Bongbong Marcos, I would like to thank you, no? Thank you so much for believing in the Filipinos, no, helping us to patrol that West Philippine Sea, and for all the support you're giving us. Okay? So ito po, diniscuss pa rin nila kung ano yung napag-usapan nila on the sidelines of that, yung APEC, no? Diyan po sa Bangkok, no? Hopefully matuloy ito, no? Sana meron pong tsansa na magkaroon po ng mabago o ma-amend yung economic provision sa ating constitution, kasi that restrict the foreign investment sa ating bansa. So correct me if I'm wrong, if I understand this,
60-40 po kasi, 60-40 ang ano ng pag-i-invest sa Pilipinas. Kumbaga 40% yata lang dun sa ano, hindi ko po ano eh. Just siguro i-research ko pa yan before we can say fully something. Mamaya sabi nila misinformation tayo, no. Pero napakahigpit po kasi sa totoo lang yung nakalagay na pagnenegosyo doon sa 1987 Constitution natin. That's why even the Speaker of the House is asking to have a charter change. O yung charter change is to amend, no, or to revise. No? Okay, move forward tayo. Dito po tayo, sabi ko sa inyo kanina, makikilala natin kung sino po yung French Ambassador sa Pilipinas. Ayan po ay si French Ambassador Marie Fontanelle, no? Magpunta po siya sa Malacanang, presented her credentials to the President Bongbong Marcos, and they went to yung para po matunghayan yung ginagawa po ng DSWD doon sa walang gutom program ng ating gobyerno. Ayan po sa balita ng Manila Bulletin, France ready to boost PH food security. Ayun po ang sabi ng kanilang envoy. Sabi ni France Ambassador Marie Fontanelle, quote, France stands shoulder to shoulder with the Philippines in a number of areas. O, di ba napakaganda? O, here in Siargao, nasa Siargao din pala siya kahapon kasama ng Pangulo, yung nagbigay po ng distribute ng mga bigas. Precisely, I cannot but think of work we did together after Typhoon Odette, right, when the French authorities provided emergency aid so that life could quickly return to normal on this magnificent island. O, napakaganda naman po, no? This is the battle that you have decided to wage thanks to walang gutom, and I'm with you today to show France support for your initiative here in Surigao del Norte. Doon po yata sila nagpunta. Talagang ang galing, ano? Oh. On all these issues, as President Emmanuel Macron recently conveyed to President Marcos, France has been there, wants to be there, and will always be there. Ayan. It is our way to see the partnership between our two countries. With France, you can count on a reliable partner o on an all-weather partner. Oh, correct. Whether typhoon, whether rain or shine. O, ayun na lang po. All-weather daw eh. Rain or shine, maaasahan po natin ang France. We can count on them. Reliable partner. O, Karobin, ano po? O, di ba? Asan ka na? Meron na naman kaming kakampi, alliance, partner. Hindi lang po US, hindi lang po Japan, hindi lang po Australia, France. Di po ba? Yan ang kailangan natin. We have to establish a strong partnership. Pwede naman tayong makipag-strong partnership sa China as long as they will not impose their will to sakop-sakop our West Philippine Sea, Mr. Robin. Ibigay lang nila sa atin yung ating exclusive economic zone na 200 nautical mile. Di po ba? At wag nilang sakupin yung mga isla na nandoon sa atin, na sa ating exclusive zone. Nagiging palalo po sila kasi iniisip nila. Kaya nga po tinawag tayong belittle eh. Oh, Robin, ano ibig sabihin ng belittle? Belittle. Ha? Minaliit. Kuto ka lang. Parang ganon. Ano ka lang, insekto ka lang. Ganon. No? Maliit ka lang. Kami higante. Pero yun, sabihan tayong belittle. Binilittle nung spokesperson na tapos sinabi for our self-amusement, para lang daw po tayong mga batang naglalaro para sa ating kasiyahan. Ganon. Masama na ugali, bastos pa, 'di ba? Oh. What does represents the yung community ninyo? Kayong mga Chekwa, dahil ganon ang ugali ng foreign minister ninyo, ng kanyang mga spokesperson ninyo. Kakahiya naman kayo. Di po ba, mga kababayan? Kakaasar eh. Gusto nila lahat sa kanila na lang. Mamaya, sa kanila, pati na ang buwan. Hindi na makapag-drive doon ng Eraserhead. Di ba? Sabi nila, magdadrive daw sila sa buwan. Nako, hindi kayo pwede. Baka singiling kayo ng ng tolpi o kaya lagyan ng barrier din. ng China ang buwan. Visit.
Eto po mga kababayan, ano, meron po akong ipapanood sa inyo bago po natin basahin yung balita sa Manila Bulletin. No, this is just a 1 minute and 34 seconds video, no. Credit po ito sa UNTV, no. Sana po hindi po nila tayo i-copyright, no. Eto po mga kababayan. Umiiwas tayo sa mga maiinit na salita, ngunit matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Iniiwasan ng Pilipinas na lumikha ng anumang gulo sa West Philippine Sea. Ngunit binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi naman maaaring pabayaan na lang ang karapatan ng bansa sa riyon. Ito ang binigyan din ni Pangulong Marcos ng tanungin ukol sa ipinatanggal niyang floating barrier sa Scarborough Shoal. Ayon kay Pangulong Marcos, kung hindi tinanggal ng Philippine Coast Guard ang inilagay na boya ng China sa Bao de Masinloc, ay magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa mga Pilipinong mangingisda. Kaya naman hindi niya siya papayag na basta harangan na lamang ito ng China. Nung pinutol yung tali, yung nakapasok na fisherman, nung araw na yun, nakahuli sila ng 164 tons na isda. So, sa isang araw pa lang yun. Yun ang nawawala sa ating mga fisherman. Kaya hindi naman pare, nalalagyan ng barrier na gano'n. At maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Ang Scarborough Shoal o Bao de Masinloc ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Batay na rin sa 2016 arbitral ruling, may karapatan ng Pilipinas na mangisda sa bahagi na ito ng karagatan ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. So yan ang sinabi niya. Napakatapang po. Believe ako, saludo ako sir sa inyo, no, BBM. Bakit mo tinawag na sir? ROTC ako. ROTC grad, mga kababayan, reserve officer. Sir, di po ba? Yan ang Pangulo. Kasi tingnan nyo, nung tinanggal, nakapangisda po yung mga kababayan natin doon. 164 tons? Ang dami noon. Di po ba? Ibig sabihin, yung lugar na yan, na Bao de Masinloc, Scarborough Shoal, ay very rich. Diyan po sa yamang dagat. Kaya yan ang binabantayan ng China. Baka hindi lang yung mga isda. Alam nyo na yung sinasabi nilang mga gaas daw dyan, meron. Hindi ko naman po alam. No, hanggat di, siguro, yun ang research nila, no? Pero sabi ng Pangulo, 164 tons. Tama po, narinig nyo? Di ba? Ang dami nun. Kabuhayan ng mga kababayan natin yon. Sana nakatikim ako ng isang isda. Maski na mga karel lang. Di ba? Galunggong. Di ba? Itong problema mga kababayan eh. Di ba na-topic din natin to, na-discuss ko po ito, na nag-i-import po tayo. Yung sabi ni Representative Ralph Recto na tayo na inagawan, ninakawan, tapos tayo pang bibili sa kanila. 'Di ba? Sinasabi niya na meron pong importasyon ng how many metric tons ng isda diyan sa China. Kaya pala siguro binabantayan nila yung Bao de Masinloc, yung Scarborough Shoal kasi rich sa isda, kailangan nilang ikota yung binili natin. Biruin nyo, mukhang may punto rin si Recto eh. 'Di ba? Basta ba tayo mag-i-import dyan? Ang laki-laki ng karagatan natin, tapos nag-i-import tayo? Grabe Tapos yung i-import mo pala, kinuha dun sa mismo exclusive economic zone mo? O talagang yon, hindi lang double murder? Grabe. Ayan, at least ang Pangulo natin, sinabi niya, di tayo naghahanap ng away. Saludo po sir, no? At napakatapang nyo po, even though na napaka-quiet nyo. Tingnan nyo, pag tahimik talagang iba bumanat eh. Yung bang tahimik lang, pero pag banas na, tindi, putulin nyo. Mangisda kayo, di nakabuhay kayo, may pang negosyo kayo, at least hindi sila na yung patuloy na ayuda, tulad ng makabayan. Di ba? At least ito, sabi nga nila, teach a man how to fish. Kaso ang problema, you teach them how to fish, but the Chinese put a barrier. Ano nangyari? Di ba? Yan. Tinuturuan kayong mangisda, and then sabi ng Pangulo, binagsaan kayo ng barrier. Putulin nyo, mangisda kayo. Hanap buhay muna kayo. Bago tayo tumulong, yung magbigay ng ayuda sa inyo. Tingnan yung mga kababayan natin. Imbis na magkukuya-kuya-kuy lang, tamad-tamad, tingnan nyo talagang kahit na anong hirap. Yan ang Pinoy.
magpupursigi at magpupursigi. 'Di ba? Lalaban. Hindi yung tulad ng gusto ng makabayan na puro ganon. Nang siopa, oh. O yan, high blood na naman ako, mga kababayan, eh, 'di ba? O again, saludo po Pangulong Bongbong Marcos. Good job. Matapang. Oh, small but terrible. Ito po kasi yung dagdagan lang natin yung balita sa Manila Bulletin. Marcos, PH will defend its territory, not provoking trouble. O, ayan, sinagot na yung si Wang Wangbin. Wang Wangbin ba yon? Yung isang na yon, Chekwa na yon. President Marcos broke his silence over the recent issues in Scarborough Shoal, saying the Philippine government is steering away from causing any trouble or world war with China, but it will continue to defend its China. Siyempre, magko-cautious din siya. Kasi, alam niyo na, leader ito. No? Kung may hindi magandang namutawi sa bibig niya, nako, dadamputin po yan. No? Hindi tayo naghahanap ng gulo. Ayan po ang sabi ng Pangulo. Basta't gagawin natin, patuloy nating ipagtatanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang karagatan ng mga fishermen natin na mangisda doon sa mga areas kung saan sila nangingisda, daan-daan taon na. Correct. Saludo, sir. Again, walang sawang saludo, sir. Kaya't hindi ko maintindihan ba't nagbago ng ganito. Kasi nga po yung inyo pong kaibigan dyan na China ay peking kaibigan. Fake po. Two-face ang tawag doon. Mabait, kaibigan, pagkaharap mo. Pagtalikod mo, inaaswang ka na. O, di po ba? Dyan, tama lang po yan. In terms of taking down the barrier, I don't see what else we could do dahil talaga yung mga fisherman, nung pinutol yung tali, yung mga nakapasok na fisherman nung araw na yon, nakahuli sila ng 164 tons. O tama tayo, 164 tons na isda. Sa isang araw pa lang yon. Yun ang nawawala sa ating mga fisherman. Correct. Kaya't hindi naman maari na lalagyan ng barrier na ganun at maliwanag naman na nasa loob ng Pilipinas. O tama, correct po mga kababayan. O Robin, ano masasabi mo? Alam niyo sasabihin lang ni Robin sa atin? Let the President do the walking and the talking. Di po ba bakit yung mga kapwa mo senador? Yung Senate President, yung iba pa, si DOJ, si Erwin Tulfo, nagsasalita, ikaw, ano sabi mo? Let the President do the talking and the walking. Inutil. O, pasensya naman po kayo dyan. Basta't kagaya ng sabi ko, umiiwas nga tayo sa gulo. Umiiwas tayo sa mga mainit na salita, ngunit matibay ang ating depensa sa teritoryo ng Pilipinas. Correct. Yan ang kailangan natin. Yan ang kailangan ng ating defense ng AFP. Yan ang kailangan ng Coast Guard. Yan din ang kailangan ng ating mga mangingisda. Tuloy nyo lang po mga kababayan, nasa harapan ninyo ang Pangulo, hindi sa likod, nasa harapan ninyo. Magtiwala lang kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag kayong makikinig sa mga propagandist ng China, sa mga aktor, no? Stage actor ng China, yung mga kung ano-ano pa, mga walang hiya. Pilipinong naturingan. Pero ang alliance nandun sa mga bully. Kasi feeling nila malakas ang China. Yun ang feeling nyo. Sige nga, tignan natin. O, ito po mga kababayan, no? Alis na tayo doon kay Pangulong Marcos sa Baho de Masinloc. Meron pa rin po akong ipapanood sa inyo. Sa UNTV pa rin po ito. Pasensya na po no, kung hahaba itong ating video. Salamat ulit sa UNTV. No, God bless po sa inyo. Sana hindi nyo po ako i-copyright. This is just a 1 minute and 26 seconds video. Eto na po. Rosalie, ano ba ang posisyon ng Estados Unidos pagdating sa usapin ng maritime dispute sa West Philippine Sea? Aplikable ang pangako ng Estados Unidos sa kasunduan nito sa Pilipinas, partikular na sa isang armadong pag-atake laban sa Armed Forces of the Philippines, public vessels, aircraft, gayon din sa Philippine Coast Guard, kaugnay ng West Philippine Sea o South China Sea dispute. Binigyan din ni U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense for South at Southeast Asia, Lindsey Ford, ang pananatili ng security commitments ng Washington sa Pilipinas.
Ginawa ng US official ang pahayag sa isang US congressional hearing. Kinilala rin nito ang ginawa ng Pilipinas sa pagtatanggal ng floating barriers na inilagay ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa opisyal, matinding hakbang ito upang ipagtanggol ang sovereignty ng Pilipinas. Dagdag pa nito, patuloy ang Amerika sa pagpapalawig ng force posture nito, kabilang na ang napagkasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos na pagbibigay ng access sa US soldiers sa 4 pang military bases ng bansa. So yan po, no, mga kababayan, binalita po yung ginawang hearing po sa House of Representatives dito sa bansang Amerika. Kasi po, ito po sa balita ng Manila Bulletin, US lawmakers to tackle China's acts of harassment in South China Sea. Nakarating na talaga sa... Diba yung sinasabi ni Robin na yung Poseidon plane, nagpipicture, nagbibideo, ayan, nakakarating po yan dito sa mainland, sa Washington. So nagkaroon po sila ng hearing dyan. Ito po, sabi dito, ang title nung kanilang Lasers and Water Cannons Exposing the Chinese Communist Party's Harassment in the South China Sea. Ang mga naandyan po ay si resource person will be the US State Department, Assistant Secretary for Multilateral Affairs, Jun Pak. Parang marami po sila, no? Ngayon, ito po ang nangyari sa Manila Bulletin din. US Congress told Washington ready to back Philippines if South China Sea row escalates. So ano ibig sabihin yan? Sinabihan po ng Washington ang US Congress, babak-apan namin ang Pilipinas just in case this South China Sea nag-escalate. Yan po ang matinding sinabi, mariing sinabi ng Washington officials, no? Ito po, Washington officials have told their lawmakers that the US is prepared to back the Philippines in case of escalation of tension in the South China Sea as they tackle China's continued aggression in the waters. During a congressional hearing of the House of Representatives early Friday morning, a US Defense Department official, yung DOD po dito, said Washington will surely invoke its Mutual Defense Treaty. So yung mga nag-aalanganin pa dyan, no, tulad ko rin po ako, alanganin din ako dito kasi naalala ko yung sabi ni Apo Lakay noon. While you guys are still talking on the Congress, having caucus or whatever, we in the Philippines are dying. Ganun po. So ako, siyempre, aanin ko naman po yung ating Pangulo, di ba? It will invoke its Mutual Defense Treaty commitment with the Philippines if armed attack against Philippines assets, including those of the Coast Guards, is committed in the South China Sea. The Defense Department, quote, has been incredibly clear when it comes to our treaty commitment to the Philippines. Yan, very clear po. Sinabi na to ni Lindsey Ford, US Defense Department Deputy Assistant Secretary. Ayan po ang sinabi niya kay Representative Yang Kim of California, who is also the chairwoman of the Subcommittee of Indo-Pacific of the House Committee on Foreign Affairs. Ito pa po ang sabi ni Ford, itong Ford na to. We have said repeatedly and will continue to say that we stand by those commitments. Ayaw na ayaw po yan ni Robin na marinig. Ayaw na ayaw niya yan. Ayaw niya sa Amerika, kaya pag sakaling tayo po ay na-escalate na, baka si Robin, baka biglang humarang doon sa gitna. Wag papasukin ng Amerika. Wag. Habang yung mga natin doon ay nangangamatay na dahil ayaw papasukin ni Robin. Di ba? Ito pa, sabi ni Representative Kim, tinanong niya si Ford, is the US prepared to back up its Mutual Defense Treaty with military force? And what message would it send to other countries in the region if the US doesn't respond forcefully enough to an event that triggers that treaty? Ito po sabi ng defense official. To prove it, the defense official noted that credibility of Washington's military partnership with Manila, which he said is a bedrock part of the US security in the Indo-Pacific and globally. Ayan po. The fact that US companies are cooperating, yun nga po, no? Ito pa sabi nila, no?
yung sinasabi ko kahapon na yung sa Subic port, yung shipyard, meron na pala doon. Meron na pong US company na gumagamit pala nun, no? At gusto po nilang tulungan ng ating Coast Guard at Navy na mapalago, no? Ang goal yata ng Coast Guard, sabi dito, is we can have a 35,000 Coast Guards. Naku, ang ganda nito, no? Sana po, no? Sa tulong na rin ng Amerika, o Robin, ayaw niya kasi ni Robin ng tulong ng Amerika eh. Nagbibigay na nga ng tulong sa'yo, inaayawan mo pa. Meron silang interest, dapat gamitin din natin sila sa interest natin, lalong-lalo na sa security. Ha? Sa security ng ating West Philippine Sea, ang goal natin dyan is magpatuloy ang kabuhayan ng mga mangingisda nating kababayang Pilipino. Robin, ikaw ba handa kang magbigay ng tulong sa lahat ng mga maapektuhang mangingisdang kababayang Pilipino namin? Ipro-provide mo ba ang daily needs nila? Mawawalan sila ng kabuhayan. Sobra Kayo diyang mga China propagandists, mga kampi pa sa China. Labas nyo na kulay ninyo para magkaalaman na. Di po ba? Ito pa po. Pasensya na po. Mahaba pero last na po ito. Ito po yung pinaka-meatier. No? Ito po yung napakasarap na topic natin. Ito. Kala nyo tahimik ang Pangulo, ha? Sabi ko sa inyo, iba magalit ang taong tahimik. Ito po. Sana napanood nyo to. Kung nandito na po kayo, at least patapos na po. Ito po. Sa balita ng Abante Tonight, PBBM sinermunan Chinese ambassador. Buti nga sa'yo. Ayan, hindi natin to nakita. No? September 28 pa na report to. Buti nga. Sinermunan. Kita nyo yan? Kayo, anong feeling nyo pag nasesermonan kayo ng mga parents ninyo? Di pa? O nasermonan ka ni lolo't lola. Nasermonan ka ng teacher mo. Nasermonan ka ng boss mo. Di ba nakakapanlumo? Ito. Ulitin ko. PBBM sinermunan Chinese ambassador. Nagawa ba ito ng mga previous presidents? Tell me. Kung meron, then comment down below. Ha? Ito po, nakatikim umano ng paninita mula kay Pangulong Marcos Jr. si Chinese ambassador to the Philippines, Wang Zilian, nang magkaroon ng insidente ng laser pointing ang China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ito ang ibinunyag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nako, ito pa pala yung nangyaring laser pointing. Sana yung, kaya yung, anong tawag doon, yung water cannoning. Lucas Bersamin. Ha? Pero at least, mga kababayan, sabihin nyo, that was so yesterday. Luma na yan. At least, nagsermon ang presidente. Di po ba? Sinermonan. Baka sinabi, that's a warning. Pangalawa siguro, yung water canoeing. Ibinunyag po ni E.S. Bersamin yan. Sa isang panayam sa kanya sa social media kaugnay sa mga nangyayaring panghaharas at pangbubuli ng China sa mga teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ito po ang sabi niya. I was part of that meeting. Ay, kasama pala siya. Sabi niya, I thought the Philippines was a friend of China. It seems that we have agreed with your president did not go down to the lowest levels. Parang ganun ang sabi daw ni Bersamin. Naku, sakit na. Kilala umano ni Bersamin si Pangulong Marcos na mahinahon at hindi mainitin ng ulo, pero napupuno rin ito lalo na kung may kinalaman sa mga sensitibong issue. Sinabi ni Bersamin na tahimik ang Pangulo sa mga desisyon at utos ito kagaya ng pagkilos ng Philippine Coast Guard ng putulin at alisin ang nilagay ng mga floating barrier o boya ng China sa Baho de Masinloc. Tama yun. Correct po yan. That is a military tactic. Remember, Scout Ranger po ang Pangulo. Alam niya po ang military tactics. Alam niya ang military drills. Kaya tayo, di ba? Hindi niya iaano sa iyo ang kanyang natutunan niya sa military. Kaya nga si Robin, gusto niya mag-ROTC, military enlistment. Ipasa niyo muna. Pero duda ako sa Robin No? Baka ka Hindi ka double agent Baka talagang agent ka lang ng China. Tanong lang tanong lang. Direkta niya ang utos ng Pangulo matapos makausap ang lahat ng security officials, kaya agad na inaksyonan ang ginawa ng China. Tignan nyo, Escudero.
Hindi basta-basta nagdidesisyon ng Pangulo. May mga kausap na advisors. O, tingnan mo, di ba? Matapos makausap. Di ba? Ibig sabihin, may nangyaring usapan, may nangyaring brainstorming, talakayan. Hindi yung basta-basta na lang tulad ng parang insinuation mo, Escudero, sa pagbibigay ng mga smuggled na bigas. Di ba? Tiniyak ni Bersamin na hindi susuko ng gobyerno ang kahit nakatiting na bahagi ng teritorya o soberenya ng bansa sa mga dayuhang nais na umangkin sa mga pag-aari ng Pilipinas. Correct. Talagang pinaninindigan ng Pangulong Marcos ang sinabi niya. Walang square inch na mawawala sa Pilipinas. Sana hanggang matapos po ang termino niya. Quote, "We do not do anything na hindi nagre-react ang China. Lagi tayong tinututukan, but this administration will not surrender an inch of Philippine territory or sovereignty." Yes! Ayan ang kailangan. Ganyan ang mga moral booster. Ganyan ang mga talumpati kung paano mo iaangat ang damdamin ng bawat mamamayan. Hindi yung ibababa mo, ilolo moral mo, parang isusuko mo na, di ba? Senator Robin Padilla, tulad ng ginawa mo doon sa PCG, kila Tariela, doon sa isang political analyst na si Joey Batungbakal, minaliit mo, pinahiya mo sa harap ng kasama mong mga senador, kahiya-hiya, ganyan ba? Tapos, nung humarap ka kay DND, Secretary, para kang maamong tupa, kayo po, kung sakaling napanood nyo po yung DND budget hearing sa Senado, nako po, ako po pinanood ko yung dulo, 31 minutes sa kanya lang. Puro po paggalang ang ginawa niya. Pero nung kaharap niya, yung PCG saka si Joey Batungbakal, yung professor, saka yung sa DFA, no? Para po siyang may split personality. Na parang ibababa ka. No? Parang tumitimbang siya kung kaya niyang tibagin ito. Hindi niya matitibag si DND Secretary. Matapang po eh. No, matapang si DND Secretary. Pero tulad ni Pangulong Bongbong Marcos, malumanay, mahinahon. Ibig sabihin, nag-iisip muna bago magbitaw ng salita. Itong idol ninyo, nagbibigay muna ng salita bago ito. Remember, the brain is higher than your mouth. Robin Padilla. Saludo po, Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang Chief Executive. Yan ang Commander-in-Chief. Mahinahon, tahimik, pero wala stick kung kumilos. Yan po yan, matinik kumilos. O, pinagalitan pala itong Chinese ambassador nung nilaser tayo. O, sana pinagalitan mo ulit para strike 2, Pangulong Bongbong. Yung ginawang pagwa-water cannon, para strike 2. Di ba? May nagsasuggest nga dyan eh. Yung isang magaling na si Mike Abe, di ba? Napanood ko po. Pasensya na po, Sir Mike Abe, na banggit kita. Pinanonood ko po kasi kayo. Sabi niya, kung gusto i-recall na lang sila eh. Yung paalisin na, yung Chinese ambassador, tapos i-recall yung mga ambassador doon. No? Pero alam niyo naman ang Pangulo, hindi po harsh, no? Hindi yung harsh, no? Hindi yung mag-isip ura-urada. Hindi po. Magaling po yan. Kung magaling na tactician yung sinasabi nyong si Pangulong Duterte, ibahin nyo itong si BBM. No? Ibahin nyo yan. Hindi man siya abogado, pero he's a military guy. Kaya nga he surrounded himself with lead lawyers eh. Oh, di ba? Palagay nyo ba? Magsasalita ng ganun yung mga kunwari, belittle, self-amusement, provocation. Di sana kung matapang ang China, binagsak ulit nila doon. O ginawa na nila ng action yan. Hindi. Di po ba? O. Kaya yung mga pro-China dyan, no? Mga propagandist ng China, si Robin, no? Na hindi nga siya makaribatal doon kay yung tulad nung ginawa niyang, ewan ko. Kung makukumpara nyo yun, mga kababayan, yung video na yun, no? Yung unang video, tapos yung sa DFA, tapos yung sa DND, hindi nyo alam talaga kung ano siya. Parang litong-lito si Senator Robin Padilla. Saan ba ako kakampi? Kasi alisin mo yung alliance mo. Manindigan ka. Ano ba talaga ang prinsipyo mo?
Ano ba ang ano mo? Ano ka ba? Senador ng bayan o senador ng isang grupo o ng isang tao? Senador ka ba ng Pilipinas o senador ka ng grupo o ng tao na gusto mong maging loyal doon? Kung ganun ka maging loyal ka doon, then quit. Mag-resign ka na lang. Kasi majority of the people are calling for your resignation. Di po ba? Ito, meron tayong Pangulo, no? Na talagang sinabi niya, we will not surrender an inch, no, of Philippine territory or sovereignty sa mga banyaga. At banyaga po ang China. Di po ba? Ang tanong, yung bang mga alliance natin, Australia, Japan, America, France, Canada, even Indonesia, meron ba silang inagaw na lupa sa atin? Huwag nyo na pong isama yung sa Malaysia. Ibang issue po yon. Tayo nanalo sa korte. Bakit hindi ino-honor? Tayo ang ginagago palagi. Tayo pa, kumbaga sa buong Asia dyan, no, dyan sa lugar na yan, parang tayo ang pinakakawawa. Kasi tayo ang pinakamabait. Tayo ang pinakamapagkumbaba. Tayo ang mapagpatuloy. Di po ba? Kaya tayo ang binubuli. Kaya it's about time you show some teeth, some pangil ni Dracula. Ganon. O, tignan nyo ang presidente natin. Yan. Yan ang dapat sinasamahan sa gera. Hindi tulad ni Robin. Pag yan ang naging platoon leader nyo, baka kayo ay maligaw. Baka mapunta kayo doon kung saan man kayo madalan ni Robin. Baka hindi marunong magbasa ng mapa yan. O. Payag ba kayong sumama sa isang opisyal na incompetent? Tapos pupunta kayo sa gera o sa anumang laban, ay lahat kayo ay tutumba. Di po ba? Saan ka magtitiwala at magpapalo? Doon sa isang officer na alam niya at matibay ang kanyang paniniwala at prinsipyo tulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? O kumbaga si Zubiri pwede na rin. Di ba? Alam nila eh. Hindi tayo magbabow down sa bully, sabi ni Zubiri. No. Ibig sabihin, yung kanilang stance is talagang Pilipinas is Pilipinas, kung ano ang amin ay amin. Si Robin hindi mo alam eh. Wishy-washy? No, hindi mo alam. Mamaya-maya, okay. Mamaya-maya, iba na. Mamaya-maya, okay. Mamaya, iba na. Parang meron siyang hindi naman po sorry naman, no? Parang may split personality. Hindi mo alam. Ewan ko, sorry naman po, no? O at least ito, ang France, sumusuporta sa ating security sa West Philippine Sea. Ang US, sinabi niya, Department of Defense, the DOD, said, matibay, invoke namin ng MDT once na magkaroon ng escalation dyan. Sabi nila na, nireport nila. Nandiyan pa sa kanilang congressional hearing. Naka-record po yan. At ito, nasermonan pala, no? Yung Checkwang ambasador. Mabuti naman po. At hindi po naghahanap ng gulo ang Pilipinas. Yan po ang sinabi ng Pangulo. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.